Ayan, ako po'y bumabati na isang mapagpalang pagbati sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At tayo po'y muli nagpapasalamat sa Panginoon sa kadahilanang tayo po ay patuloy na binibigyan ng panahon at pagkakataon, hindi lang ng pagkakataon kundi ng buhay at taglay po natin ang ating mga kalusugan o kalakasan. Kaya muli po tayo nagpapasalamat na tayo po, bagamat hiwa-hiwalay, tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na sama-sama. Nagbubuklod po tayo na magbibigay ng pagpupuri at katampatang pagsamba sa ating Panginoon sa pamagitan po ng ganitong pag-aaral o ganitong paglilingkod. Ay hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Tayo po ay mananalangin para tayo po ay makapalaot na o makapagsimula na ng ating gagawing pag-aaral. Let us pray. Kabanal-banalan po naming Diyos, muli nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob na panahon at pagkakataon. At muli pong amin pong lalapitan ang iyong banal na luklukan at patuloy niyong gawing at tanggapin ang aming paglilingkod na gagawin sa inyo. Patuloy kaming tingnan sa katwiran ng Heso Kristo upang ang aming gagawing pagsamba ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Patuloy din pong gabayan ng inyong Santong Espiritu ang bawat isa. Buksan na ang mga puso't isipan sa pagtuklas ng mga katotohanan, hindi lang matuklasan, tanggapin, at higit sa lahat, pakanaisin na makita sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa pagdinig at kasiguruhang tinanggap niyong aming dalangin sapagkat ito po ay aming isinasamo alang-alang po sa pangalan ng Heso Kristo na siya na yung tagapagligtas. Amen. Ayan mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ko pinagpapasalamat at nung isang gabi po tayo nagkaroon ng program at namaalam nga po ako sa inyo, akala ko hindi na tayo medyo makakapag-program ngayong linggong to, pero thank God kasi naging matagumpay talagang liblib yung lugar na ating napuntahan at wala pong signal, pero naging matagumpay naman po ang ating pakikipag-usap sa ating mga leaders ng Summer Mission doon po sa Catbalogan. At ipag-pray nyo po dahil may mga napag-usapang mga darating na gawain. Pag-pray nyo na ito'y maging matagumpay. Okay? So, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ganun pa man, bago po pala tayo. Yeah, I'm back, a Wonder Woman. Ang problema ko, ang pinoproblema ko at ako'y medyo, mga kapatid, dinadaan lang natin sa taon ng konti. Alam ko, kalulod ko po nitong cellphone na to kahapon. O nung isang kahapon ang alam ko. Para nga po sa ating program. Pero ayan mga kapatid, ikot ng ikot. Parang wala na naman agad, wala na naman agad data. Hindi naman natin masyadong ginagamit. Ito ang isang nakakatuwa dito po sa ating mga provider dito sa Pilipinas. So, sabi ng Kuya Joey Loizaga, pag sa Australia pa yan, na-demanda na. Na-demanda na yung mga na yan. Anyway, so mga kapatid, so malamang wala na naman tayong shoutout, pero pagpasensya nyo na lang uli kung wala tayong shoutout at pakishare nyo na lang po ng ating program. Advance thank you so much po sa inyo. Patuloy na lang kayong Diyos na bahalang gumanti sa inyong ginagawang pag-share ng ating program. At muli, nung isang gabi tayo po ay nalulungkot dahil sa pagpanaw ng ating kaibigan, kaklase, kapatid, kamanggagawa, Pastor Jerry De Vera. At eto na naman, kanina, bago tayo magsimula, sana naman pong pakikiramay ang ating Anyway, hindi natin pinangungunahan kung ano man ang panukala ng Panginoon. Ang Diyos ang nakakaalaman Ang baby po siya. Siya po ay anak ng aking kumpare at kumparing Anton at kumaring Christy Montoya. At ewan ko lang kung naalala nyo, may isang humihingi ng prayer ang Tita Nars o Narcisa Calma, yung tinatawag pong Tita Nars na nasa Canada ngayon, na ipag-pray yung kanyang dalawang anak na nagdadalang tao. Dahil medyo hindi nga maganda yung kalagayan nung yun nga po, ang bata ay, di ko alam, umabot din po yata ng 1 linggo kanilang baby at mukhang kanina po ay hindi na nakayanan ng bata
Siya po ay pinahintulot na ng Panginoon na mamayapa sa sobrang batang edad. So sa aking kumparing Anton at kumaring Cristina Montoya, mare, ang taus-pusong at malungkot na pakikiramay ang aking pinapaabot sa inyo. Nakakalungkot na mabalitaan ng mga ganyang bagay, pero hayaan natin ang Panginoon ang bahalang umaliw sa ating mga pagdadalamhati. Para sa inyo, muli, kumparing Anton at kumaring Cristina Montoya, naway patuloy nyo lang yakapin ang panukala at kalooban ng ating Panginoon, ayan. So, ang buong paglapit kay Cristo Family ay nakikiramay po sa inyong pagdadalamhati. Okay, pasok po tayo sa ating paksang pag-uusapan. Ngayon po ay, of course, June 8 na po ngayon, di po ba? Yung kahapon, sin sacrifice and acceptance, hindi na po natin masyadong i-review ito kasi halos tinalakay na rin po natin yung may kinalaman sa mga ritual na ginagawa sa sanktuaryo, na kung saan ang mga ginagawa doon ay umaaninag o umaanino sa mga bagay na gagawin ng ating Panginoon Kristo. Okay, so ngayon, didiretso po tayo sa ating lesson for today, Tuesday, June 8. Opo. Ay, sa mga nag-appreciate na tayo nagtutuloy ng lesson, opo mga kapatid, sa totoo lang, dumating po ako ng mag-alas 4. Kasi cutting trip po from Catbalogan to Calbayog to Alensamar, then Alensamar, barko. So pagod, pero praise God, kaya naman. Kaya tuloy lang po tayo. Lang po tayo sa ating gagawing pag-aaral. Pamagat po, the substitution. Okay? The substitution. Ang sabi po dito sa Galatia 1:4, basahin na po natin sa pagkaliwat na sa Tagalog. Galatia 1:4. Ito po ang ating matatagpuan sa talata niya. Ano po ba sinasabi ng aklat ng mga taga-Galatia, Kapitulo 1, talatang 4? Ang sabi po ay ganito, inialay ni Hesukristo ang kanyang sarili para sa ating kasalanan, ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama, upang mahango tayo sa kasamaan, nagahari ngayong sa sanlibutang ito. Ulitin po natin, inialay ni Hesukristo ang kanyang sarili para sa ating kasalanan, ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama, upang mahango tayo sa kasamaang nagahari ngayon sa sanlibutang ito. So yan po ang nabanggit ng talatang Galatia 1:4. Ang sabi po dito sa pag-aaral, there is no question. One of the key themes, if not the key theme, ano po, yung kung meron man daw pong isa sa pinaka-puso o palaging pinag-uusapan. Saan po? Sa bagong tipan. Wala no, yung bagong tipan na aklat, New Testament books. Ang sabi dito, is that Jesus Christ died as the sacrifice for the sins of the world. Ano po ang isa sa pinakapusong palaging pinag-uusapan o sabihin natin pinaka-importanting laging laman ng New Testament book? Mga kapatid, walang iba kundi alin na ang ating Panginoon Kristo namatay, nagsakripisyo para saan? Para sa kasalanan ng sanlibutan. At alam naman po natin kung sino yung world na binabanggit dito. Ito po yung nagkasalang sangkatauhan. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Take note, konting lang tayo ulit, for your information, FYI, sa Greek, yung salitang world ay cosmos, kung saan may tatlong bagay na pwedeng ipabatid diyang salitang cosmos sa Grego. Which is, ang una, pwede po siyang yung earth mismo. Pangalawa, pwede rin po siya yung sa mga cosmetics, yung mga pang-arte-artisan, lipstick, ano mga ginagawa dyan sa mukha, kaya nga, cosmetology. Basta yung mga borloloy, pampa-beauty, Kaya cosmetology, kasi galing yan salitang cosmos sa Greek. At pangatlo, higit sa lahat, madalas na ginagamit, yung cosmos, kanino? Sa sanlibutan. Mga kapatid? Which is, madalas na ginagamit yung salitang cosmos sa sangkatauhan. Halimbawa po, concrete example, di ba? For God so loved the world. Diyan pa lang, cosmos ang ginamit diyan sa John 3:16.
At imposible naman yung mga cosmetics ang dahilan bakit pinadala ng Ama ang ating Paiso Kristo. At hindi rin naman yung earth per se o yung lupa at kung ano yung mga nakikita rito ang gustong iligtas ng Panginoon. Kundi sino? Yung tao mismo na yung tao mismo na nagkasala. Obvious na obvious po yan. At kung titingnan natin, para lalo pong masuportahan yung sinasabi natin na yung cosmos yung cosmos ay ginagamit sa tao, ay eto po nasa 17 ng gawa, simulan po natin, basahin po natin ang talatang 31 o 31. Sapagkat itinakda niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. Ano sabi? Itinakda ng Diyos ang paghuhukom saan? Sa sanlibutan. Sa Greek mga kapatid, cosmos na naman po ito. And for sure, sino ba yung hahatulan ng Panginoon? Hindi naman yung Mother Earth per se. Hindi rin naman yung mga cosmetics o yung ginagamit na pang-borloloy sa pampaganda o pampabeauty na minsan hindi na pampabeauty, pampasama pag nasusobrahan, di ba mga kapatid? Obviously na hindi yun, kundi ang tao. Kaya makita po natin, mga kapatid, ang sabi po dito na ang isa sa pinakasusi o pusong pinag-uusapan sa New Testament ay walang iba kundi alin po ang pagsasakripisyo, kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo para saan? Para sa kasalanan ng sanlibutan, which is walang iba kundi kayo yon at ako. O sa madaling salita, sangkatauhan. Mga kapatid, isa pa, di ba? Obviously, nung sabihin sa John 1:29 na here is the Lamb of God who taketh away the sins of the world. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Naalala ko po yan, nagsasakristan pa. Sorry po, nagagalaw yung kasi nakapatong lang yung ating high-tech na diba, nakapatong lang dito sa lamesa. Diba? Lala ko yan, nung ako'y nagsasakristan pa, laging kinakanta po yun ng pare. Kordero ng Diyos na mag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Diba? Yan, kinakanta yun ng pare kapag nagmimisa. Kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya wala na pong pagtatalo na ang sinasabi ritong kamatayan na nangyari sa buhay ng ating Paiso Kristo. Yung kanyang sakripisyo ay para saan? Para sa katubusan ng sanlibutan. Which is yung sanlibutan na yon ay wala iba kundi kayo yon at ako. At ang sabi dito sa pagpapatuloy, this truth is the foundation of the entire plan of salvation. Ang katotohanan niya na ng ating Paiso Kristo nagsakripisyo na matay para sa ating mga kasalanan ay pinakapundasyon, pinakasaligan ng ng kabuuan ng tinatawag na panukala ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan na nagkasala. Wala na pong pagtatalo marahil dyan sa mga katulad nating Kristiyano. Eto mga kapatid, makinig maigi. Any theology that denies the blood atonement of Christ denies the heart and soul of Christianity. Anumang theology na hindi tinatanggapin po yung blood atonement ng ating Paiso Kristo, ay kanyang itinatakwil ang pinakapuso at kaluluwa ng ng Kristyanismo. Merong tinatamaan nito. Mga kapatid, di naman tayo naghahamon, pero may tinatamaan nito. Of course, yung ating mga kapatid na Muslim, pasintabi, hindi sila naniniwala dito sa the substitution. Para sa kanila, kung sino nagkasala, siyang narapat mamatay. Mga kapatid, yun ang kanilang doon. Yun ang kanilang paniniwala doon. Pero sa ating mga Kristiyano, pag di mo pinaniwalaan ito, mga kapatid, pag di mo pinaniwalaan ito, ay kumusta? Kumusta ang kaligtasan mo? Kumusta ang kaligtasan ko? Mga kapatid, saan ka pupulutin pagdating ng panahon? Pasintabi lang po sa ating mga kapatid na Muslim, hindi po sila naniniwala sa ganitong bagay. Pero sa ating mga Kristiyano, dapat kung tunay kang Kristiyano, hindi mo dapat i-deny. Hindi mo dapat itanggi na ang dugo na nabuhos sa katawan ng ating Paiso Kristo, ang siyang ang siyang pinakapundasyon
ng katotohanan patungkol saan? Patungkol sa pagliligtas o panukala ng kaligtasan na pinanukala ng Diyos para sa taong makasalanan. At bukod doon, sabi dito, may tatamaan naman ito. A bloodless cross can save no one. A bloodless cross can save no one. Napakahalaga ng dugo ng ating Paiso Kristo. O sino naman tatamaan itong statement na to? Pasintabi naman po sa ating mga kapatid na Katoliko. Hindi po kayong aking pinatatamaan, kundi yung aral Hindi po kayo, yung pagka-persona nyo, pagkatao, hindi ho, kundi yung aral. Bakit po? Nakita po natin, sa tuwing magmimisa, pag itataas ng pari yung ostya, ibig sabihin yan, ay literal na katawan ni Kristo yan. Yung kanilang itinataas. So yung kinukumunyon sa mga tao, katawan ni Kristo yan para sa kanila. Ang tawag po niyan ay transubstantiation. Hindi substitution transubstantiation. Pag ipinasok ng pari sa iyong bibig, yung ostya, literal na nakatawan ni Kristo yan. Ang problema, wala naman dugo. Ayan tinatawag na bloodless crucifixion. O kaya sa tuwing magmimisa ang pari, tuwing itataas nila, katawan ni Kristo, mga kapatid, katawan ni Kristo, ibig sabihin, muli at paulit-ulit na naipapako ang ating Paiso Kristo. Namasa po natin, once and for all lang namatay ang ating Paiso Kristo para sa kasalanan ng sanlibutan. Hindi paulit-ulit po siyang naipako. Kung papaano yung mga saserdote ng lumang tipan, paulit-ulit na ginagawa yung mga yon dahil paulit-ulit na nagkakasala yung mga tao, syempre hihilingin yung kanilang serbisyo at maging sa kanilang sarili kasi sila man ay nagkakasala. Di po ba nasa Hebreo 7:27 na maging ang mga punong saserdote naghahandog hindi lang para sa kasalanan ng ng mga tao na kanyang pinaglilingkuran, kundi maging yung sarili niyang kasalanan. At ang ating Paiso Kristo, alam po natin, once lang na inihandog ang kanyang buhay. Binuhos ang kanyang ang kanyang dugo. Kaya dalawa pong nito mga kapatid. Para saan? Para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Nasasampalataya sa kanya, of course. So, dalawang aral kagad nito ang atin pong tinutuligsa. Hindi yung mga tao, kundi yung aral. Yung ayaw ng substitutionary atonement na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo. At yung bloodless na krus. Kaya sabi dito, bloodless cross can save no one. Mga kapatid, any theology that denies the blood atonement of Christ denies the heart and soul of the Christianity. Though hindi naman nga Kristiyano ang nagdi-deny nito, mga kapatid nating mga Muslim. Wala tayong pakikipagtalo sa kanila. Pero kung i-challenge tayo, handa naman nating ipaglaban yan. Dito nga ulitin natin, meron din naman sa grupo ng Kristyanismo na paulit-ulit na inialay ang ating Paiso Kristo. Pero sabi nga po ng ating lesson, bloodless cross can save no one. At ang sabi dito, meditate upon the text for today. Yun nga pong Galatians 1:4. And then answer this question, did Jesus volunteer to die? For whom did He die? What would His death accomplish? Ano po, ang ating Paiso Kristo ba'y voluntaryong volunteer na hindi magpakamatay kasi iba naman yung nagpapakamatay, suicide naman yun. Mga kapatid. Ano yung mga kapatid nating Bisaya? Si Kristo nagpakamatay. Sa term nila, nagkakaintindihan sila doon. Hindi suicide yun. Kundi pagsasakripisyo yun ang ating Paiso Kristo. So, ang sabi po dito sa atin, ang ating Paiso Kristo ba ay talaga voluntaryong namatay para sa atin? Para kanino siya namatay? At ano ang nagawa o ano na-accomplish ng kanyang kamatayan para sa atin? Ang sabi po ng ating pag-aaral sa ngayon, yung sagot, substitution is the key to the entire plan of salvation. Ang hindi tatanggap nito, ewan ko lang, ulitin ko po, substitution. Kasi hindi pwedeng tayo Bakit po? Hindi pwedeng tayo. Pare-pare tayong makasalanan. Lahat nagkasala. Walang nakaabot saan? Na nakaabot sa pamantayan at kaluwalhatian na nais ng Diyos na ating mabaabot. Bakit po? Walang aabot talaga. Kasi ano po ang sabi? Palasak ng talatan ginagamit natin. Paano nga aabot ang bawat isa?
sa pamantayan ng Panginoon. And sabi nga, ultimong katwiran natin katulad pa rin sa isang maruming basahan. Katwiran na po yan ha. Hindi na kasalanan ang pinag-uusapan dyan. Yung kasalanan, given, marumi. Pati katwiran natin, pati pala matino sa atin, marumi pa rin. Marumi pa rin sa harap ng Panginoon. Kaya, wala talaga. Kaya kung hindi natin pananampalatayanan, alin po, yung tinatawag na substitution, o yung, sabi nga ni Pastor Bjorn Capiendo, yung exchange gift. Na nais ng Diyos na mangyari sa atin. Exchange gift. Bakit exchange gift? Si Kristo ginawang makasalanan ng dahil sa atin, kahit siya inosente. At tayo naman ay ginagawang matwid ng Diyos. Again, ginawang matwid, itinuring na matwid ng Diyos, provided na tinanggap mo ang biyaya na kanyang inaalok sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang bugtong na anak. Paulit-ulit na po nating binabanggit yan. Mga kapatid, para maging maliwanag nga po yan. So, kaya talagang pag hindi mo tinanggap yung tinatawag na exchange gift o yung substitutionary plan of salvation na si Kristo ang aako ng iyong kadustaan, ng iyong karumihan, ng iyong kasalanan. At yung katwiran naman ng ating Jesucristo ang siyang titingnan ng Diyos sa atin, ay wala, mga kapatid. Wala talaga. Nakita nyo sa ating mga panalin, alam nyo mga kapatid, sa totoo lang, ang dami-dami, sa totoo lang ito, dami-dami kong nababalitaan, tinitira tayo ng patalikod ng ilan sa ating mga kapatid. Marami niyan. Marami po niyan. Ang hirap nun, na tinitira ka ng patalikod, wala kang alaban na ipagtanggol ang iyong sarili. Nevertheless, sa kabilang banda, mga kapatid, sa totoo lang, sabi nga ng Kuya Ponching Kudyamat, isa sa aking paboritong preacher, Kuya Ponching Kudyamat, Pastor Ponching Kudyamat, dyan po sa CLC. Sabi niya, wag niyo na po akong siraan, kasi talagang sira naman talaga ako, lalong-lalo na sa mata ng Panginoon. Biyaya lang ng Panginoon ang siyang nagiging dahilan ba't ako tumatayo sa inyong harapan. Which is true, mga kapatid. Gaano mang katino ang iyong sarili sa paningin mo, talagang wala kang katinuan sa harap ng Panginoon. Wala akong katwirang matino sa harap ng Panginoon. Kaya magsisiraan tayo na magsisiraan, magpapabuti-butihan lang tayo sa isa't isa. Oy, tandaan niyo po mga kapatid, makinig kayo ho. Makinig kayo. Kayong mga mahilig manira ng talikuran, isipin mo na lang na yung pangungutya mo, paninira mo sa iyong kapwa, sa mata ng Diyos, pare-parehas lang tayo. Kaya wag ka nang maninira ng buhay ng iyong kapwa. Ang mahirap niyan kasi, talikod na tumitira. Pag hinarap mo, para namang mga santo. Mga kapatid, di ba? Parang mga santo, pero pag nakatalikod ka, kinakain ka ng buhay. Pag hinaharap mo, hindi, nagtututuruan. Di ba mga kapatid? Maraming ganun eh. Nevertheless, mga kapatid, kay harap, kay patalikod, na binabakbakan mo, kinakain mo, sinisiran mo yung kapwa. Tandaan mo ho, itong tandaan mo, ulit-ulitin ko kapatid tandaan mo at tatandaan ko, na yung katwiran mo at katwiran ko, sa harap ng Diyos, parehas lang bulok. Parehas lang bulok ang ating katwiran sa harap ng Diyos. Yung mga katwiran lang natin ang ating ipipresent, parehas bulok. Kailan lang magiging matino? Kapag sinampalatayanan mo ang kaligtasan na inalok sa iyo ng Panginoon, a-accept mo o tatanggapin mo dahil sa pananampalataya mo sa ating Jesucristo. Yun lang mga kapatid. That very moment, ituturing ka ng Diyos na matino. Ulitin ko, hindi ka matino, hindi ako matino, itinuring lang tayong matino. Bakit? Nagsakripisyo ang buhay ng isang tao na hindi nagkasala. Nabuhos ang kanyang inosenteng dugo, katulad ng inosenteng dugo ng kordero. Mga kapatid? Naulitin ko dun sa mga kapatid mahiling manira. Maawa kayo sa inyong sarili at mahiya naman kayo sa inyong sarili. Makikipagdebate kayo sa akin. Isa lang ang ko sa inyo. Sige, iharap mo yung katinoan mo sa Diyos at iharap ko yung katinoan ko sa Diyos. Sino mananalo? Sasabihin ko sa iyo, kung piling mong mas matino ka sa iyong kapwa, quits lang tayo sa harap ng Panginoon. Disagree po ba kayo? Sige, debate po tayo. Quits lang po lahat ng katwiran natin sa harap ng Panginoon. Kaya yung mga mahilig manira dyan, alam mo, nakikita ko mga kapatid, sa isang punto, bagat hindi yun ang dinidi ng ating lesson ngayon. Sumisigway ako rito kasi maraming mga kapatid na ganun.
Oh, maraming mga ganun. Okay, ulitin ko po. Ma, may nanira sa akin, mukha daw po akong pera. Eh, ba'y namalaman ko kung sino yung nagsalita, ni Singko wala namang binigay sa akin. Ay, bakit mo may mga ganun? How do I wonder, paano niya nasabing mukha akong pera? Eh, ni Singko Duling, wala namang binigay sa akin yung tao. Di ba? Oh, meron nga naman sabi, ayan si Brother Richard, may anak sa labas yan, sa Bulacan. Malaman lamang ko, siya pala yung may kalibin, nasa Bulacan. Alam niyo yung mga taong mahilig manira ng talikuran, harapin mo yan, sigurado. At ulitin ko mga kapatid, bago kayo manira ng inyong kapwa, at iniisip mo na mas matino kasi yung kapwa, hello! Tingnan mo muna sarili mo, sa tingin mo. Kung parehas katwiran natin ang iharap natin sa Panginoon, sa tingin mo, makakapasa tayo? Wala! Wala. Bakit po wala? Alam nyo naman po yun. Pare-parehas na ang katwiran natin marumi, di ba? Eto pa. Yan sino mas matino sa atin? Quits lang. Bakit? Ang sabi po ng Roma, okay, sa 6:23. Punta na lang muna tayo sa 3:23 bago yung sa 6:23. Ang sabi po ay ganito. Eto, 3:23. Baka may hindi pa nakakaalam sa inyo yung text na to. Lahat, sabi dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nakita po natin. Alam kong alam nyo ng talatang yan. Pero sa nakakalimot, ano sabi? Lahat nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya mga chismoso dyan, yung mga mahilig tumira ng talikod, as if isip nila mas matino sila kaysa sa kanilang kapwa. Makinig kayo. Makinig kayo. Makinig ako. Ayan, nasabi lahat nagkasala. Walang sino mang nakaabot. Kaya huwag ka nang magpaka-yabang-yabang ng kakikwento, paninira sa buhay ng iba dahil sa harap ng Diyos, quits lang tayo. Tama-tama. Kaya alam mo, love na love ko ang Kuya Ponching Grabe. Kung ako ang anuhin nyo, kung ako ang pa-judge nyo doon sa kay Kuya Ponching, tingin ko talaga, yung taong yun, matino. Matino talaga. Pero kita nyo, sa kabila ng nakikita kong katinuan sa kanya, grabing humbleness din ng tao dahil alam niya yung katotohanan. Sabi niya mga kapatid, at tuwa talaga ako sa tumatayo po ako dito, hindi dahil sa karapat-dapat ako. At kung ako inyong sisiraan, wag nyo na akong siraan, sabi niya, dahil sira naman talaga ako. Humaharap lang ako dahil sa biyaya ng ating Panginoon, which is true. Ang kapatid, kaya lagi kong sinasabi sa inyo, naririnig nyo po ba? Palagi kong sinasabi sa inyo, hindi porke nangunguna ako rito, ay sinasabi ko at ipinararamdam ko sa inyo na ako mas matino kaysa sa inyo. Wala pong kahit konting ganong damdamin at kaisipan ng inyong abang kapatid. Lagi kong iniisip katulad ni Apostol Pablo, na ako na ang pangunahin sa lahat ng mga makasalanan. Dahil ayoko makipagmatinuan sa mga kapatid, dahil unang-una, kung talagang nananampalataya tayo, mga kapatid, walang mas hihigit na matino sa atin kung sarili natin ang kasi parehas nagkasala, wala nang umabot di quits agad dun. Tapos katulad ng isang maruming basahan, lahat na naman di quits na naman tayo. Kaya mga kapatid, huwag na po tayo magsiraan sa isa't isa. Sa halip na magsiraan, ipanalangin. Kung may nakikita kayong kahinaan ng inyong kapwa, panalangin po natin. Panalangin po natin. Kasi mas maganda pag narinig nung tao, yung kapatid pala, pinapanalangin ako para sa aking kabutihan. Di ba? Kaysa naman marinig ng tao, inuupakan mo ng patalikod. Mamaya, may alam ding baho sa iyo. Naku po, patay na. Ayan, ipopost pa sa social media. Patay. Mga kapatid. Kaya, yung feeling nyo mas matino kayo sa akin at sa ibang kapatid, feeling nyo lang yon. Feeling nyo lang yon. Ang totoo, pare-pare tayong marumi. Pare-pare tayong katulad lang ng maruming basa ng ating katwiran sa harap ng Diyos. Pero, ang mabuting balita, dahil nag-exchange gift, nagpalitan, yung katwiran ng ating Jesucristo, ang siyang tinitingnan sa atin ng Panginoon o ng Diyos. Kaya tayo nagiging matuwid. Yun ang tinatawag na justification or imputed righteousness. Ibinilang kang itinuring kang matuwid. Hindi dahil sa sarili mong katinuan, kundi dahil sa katwiran ng ating Jesucristo. Kaya tama po, kung atin pong tatanggihan, yung tinatawag na substitution ng katwiran ng ating Jesucristo. Ay nako, mga kapatid, hindi ko alam kung saan tayo pupulutin. Lahat nagkasala, di ba?
O hindi nakaabot, walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At alam na nga po natin, ang Romans 6:23 na ang sinasabi nga po ay ganito mga kapatid, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng ng kasalanan. O, saan dapat tayo? Lahat, kasi lahat nagkasala. At ng nagkasala, kamatayan dapat ang patutunguhan. Pero anong sabi dito? Ngunit ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya ito nga, exchange gift na naman. Kamatayan na dapat Pero dahil namatay ang Panginoon sa atin, buhay na walang hanggan pa rin ang ibibigay ng Panginoon. Provided na ikaw ay tatangkilikin mo, tatanggapin mo, pananampalatayanan mo na si Kristo, ang ating Panginoon, ay namatay para sa iyo. Para tingnan ka ng Panginoon na matino, kahit di ka matino. Ang tinitingnan niya, ang katinuan, ang katwiran, ang kabanalan, ang kadalisayan ng buhay ng kanyang anak. Kaya, yun na nga mga kapatid, ba't natin nasabing exchange gift? O ito na nga, kung tayo sumampalataya, mga kapatid, diba? Sabi nga dito sa Roma 3, dito na rin lang tayo. Binasa natin yung 23. Sa 22, basahin nga po natin. Roma Kapitulo 3, talatang 22. Ginawang matwid ng Diyos ang lahat. Sino? Yung lahat. Hindi yung lahat na, hindi dito kasali yung hindi sumampalataya Yung sumasampalataya lang. Yun yung involved dito sa salitang lahat. Ginawang matwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo, walang pagkakaiba ang tao. Ayan. Kaya kita nyo, walang pagkakaiba. Kaya kung hindi mo tatanggapin ang ating Jesucristo bilang yung Panginoon, tagapagligtas, sa pamagitan nga po ng pananampalataya, ano sabi? Pag wala tayo kay Kristo, ang ating katwiran, katulad lahat sa maraming basahan. Pero pag tayo na kay Kristo, wala na ring pagkakaiba. Kaya wag na tayo magpatinuan. Kasi ulitin ko po, kung tayo magpatinuan, wala. Pag sumampalataya ka, tingin sa'yo ng Panginoon, pantay lang. Pantay lang. Kaya nga diba, yun din ang sabi sa Galatia 3:28 at 29, na ang sino mang sumampalataya sa ating Jesucristo, wala nang pagkakaiba-alin, wala nang Hudyo, wala nang Grego, wala nang alipin, wala nang malaya, wala na ring babae at lalaki, lahat ay tagapagmana. Kaya mga kapatid, parehong quits yan. Pag di ka sumampalataya, huwag ka na makipagmatinuan kasi parehas lang naman, marumi. Katulad ng isang maruming basahan, ang katwiran mo at katwiran ko sa harap ng Panginoon. Pero kung sampalatayanan natin ang sakripisyo na ginawa sa atin ng ating Panginoon, quits din tayo mga kapatid. Walang lamangan. Walang lamangan. Ulitin natin itong nasa 23 o 22 ng Roma 3. Ginawang matwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Walang pagkakaiba ang mga tao. Kaya yung sumampalataya sa ating Panginoon, walang pagkakaiba. Kaya tigilan na yung dyan Isip mo, feeling mo, matino ka kaysa yung kapwa. Yan ang utak ng mga Pariseyo. Yan ang laging binibueltahan ng ating Jesucristo. Yang ganyang kaisipan ang sinasabihan ng ating Jesucristo, mga ipokrito. Ulitin ko po, kahit ako po nang muna rito, muli ko pong uulit-ulitin na hindi ko po sinasabi at kahit konting pakiramdam, hindi ko nararamdaman na mas matino ako kaysa sa inyo. Period. Mga kapatid, i-record nyo po yan. Ang atin lang dito, mga kapatid, talagang ang ating itinataas dito, kaya nga paglapit kay Kristo, ang ating itataas dito palagi ay walang iba kundi ang ating Jesucristo. Amen mga kapatid, di ba? Pag si Kristo ang laging itataas, ewan ko lang kung saan papasok ang gulo. No, talagang masaya ang buhay pag si Kristo ang laging tinataas. Pero kung tataas mo sarili mo, sisiraan mo yung iba, kala mo mas matino ka, nako, tumigil ka. Tumigil tayo mga kapatid, Kasi hindi po naluluwalhati ang ating Panginoon. Payo sa mga talikuran kung tumitira, na sa tingin ay mas matino sila kaysa sa kanilang kapwa. Tingnan nyo. Ano ang payo? Kung totoong Kristiyano tayo, etong payo, para hindi tayo umabot sa
ganung bagay. Sabi dito sa Filipos 2, talatang 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Di ba? Ayan mga kapatid, Kaya tigilan ng mga ugaling kaanuhan dyan, ha? Ulitin natin, ha? Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. O di ba ganun mayayabang? Sisiraan yung iba para sila kunyari mabango at mas matino. Hindi ho. Hindi ang sabi dito mga kapatid, pagpapatuloy. Gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin, pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kesa sa inyong sarili. Ayun. Yung pala ang mas dapat. Yung mga totoong na kay Kristo mga kapatid, hindi talaga yung kasiraan ng iba ang nakikita nila. Kundi lagi nilang tinitingnan yung kanilang sarili yung kanilang katwiran kumpara sa katwiran ng kanilang Panginoon. Kaya talagang hindi mayayabang yung mga, dahil talagang laging manliliit Laging manliliit. Kasi alam naman na talagang yung katwiran nila, katulad sa isang maruming basahan, maliban na lang talagang ang ating katwiran o yung katwiran ng ating Jesucristo, ang ating ipipresent sa Diyos, yun lang ang magiging katanggap-tanggap. Kaya nga, sa verse 4, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Yan kung ganyan ba naman, diba? Kung ganyan ba naman ang karakter, attitude ng mga nag-aangking mga tagasunod ng Panginoon, ay kaganda talaga ng mundo. Kaganda talaga ng mundo. Okay, so tuloy natin mga kapatid. Ito ang sabi, He died the death that we deserve. Yun. Namatay ang ating Jesucristo. Doon sa kamatayan, dapat tayo yun. Mga kapatid. The death of Christ as the substitute for sinners is the great truth from which all other truths flows. Tama. Kaya yung ayaw tumanggap nito, alam na po natin na talagang nire-reject nila yung salvation. Our hope, sabi dito, that restoration of freedom, of forgiveness, of eternal life in paradise rests upon the work that Jesus did, that of giving Himself for our sins. Tama. Yung ating hope, yung tungkol sa, yung hope natin, namatayan tayo ng mga kamag-anak. Paano ka magkakaroon ng ganong pag-asa kung hindi ka sumasampalataya ng ating Jesucristo na namatay para sa atin? Na ang sino mang sumampalataya sa Kanya, ano ang sabi? Bagamat mamatay, ay bubuhayin para bigyan ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa totoo lang, yung mga katotohanan na yan, kung hindi natin, mga kapatid, pananampalatayanan ng ating Jesucristo namatay para sa atin, baliwala po yun, mga kapatid. Yang paraiso, forgiveness ng ating mga kasalanan, mga kapatid, lahat yan, walang magiging ibubungang matino kung hindi natin una pa man sinampalatayanan ang ating Jesucristo ay namatay para sa atin. At sabi dito, without that, our faith would be meaningless. Correct. Walang kwenta yung ating pananampalataya. Hindi natin panghahawakan na ang ating Jesucristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. At sabi dito, we might as well place our hope and trust in the statue of a fish. Salvation comes only through the blood and the blood of Christ. Yan. Ang kaligtasan ay tayong matatamo saan? Magitan ng dugo at hindi kung kani-kaninong dugo, kundi sa dugo na nagmula sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan mga kapatid, pakibasa nyo na lang po itong mga text na ito. Pare-pares lang naman din ang halos sinasabi nito patungkol sa kahalagahan ng dugo ng ating Jesucristo. Matthew 26 verse 8, Ephesians chapter 2 verse 13, Hebrews 9:14, and 1 Peter chapter 1 verse 19. Sa ito, what role then does the blood play in the plan of salvation? May mga talatang yon, tingnan nyo po, ano ba naging bahagi ng dugo ng ating Jesucristo para sa panukala ng kaligtasan? Mga kapatid, ang sabi po ng ating prophetisang si Ellen G. White, sa kanyang librong sinulat, The Faith I Live, page 100. The Faith I Live, page 100, ang sabi po, it is not God's will that you should be distrustful and torture your soul with the fear that God will not accept you because you are sinful and unworthy. Kaya wag daw po natin pahirapan ang ating mga sarili. Isipin natin adik ako, sugarol ako, chismoso ako. Yung mga chismosong mga tumanggap na sa Panginoon, lalo na nga
O mga chismoso ha, mga backbiters ha, ano po, magsisi na po kayo. Tama talaga. No? Pero wag niyong isipin na chismoso ako. Ang problema lang yung iba, napaka-chismoso na, tiwalang-tiwala pa sa sarili. Hindi pa makaramdam na kailangan nilang magsisi. Di ba mga kapatid? O, yun talaga ang espiritu ng mga Pariseo eh. Sabi ng ating Panginoon Kristo, di ba? Pag ganyan yung espiritu, nakikita mo ang muta ng iyong kapwa. Pero yung troso na nasa mata mo, hindi mo maramdaman. Ha mga kapatid? O, kaya, eto, mas maganda po na ating nararamdaman kung ano tayo. Pero wag naman natin lalong ikahiya. Ha? Sabi ko nga, kapalan natin ang ating mukha mga kapatid. Kasi kahit anong kalagayan natin, tatanggapin talaga tayo ng Panginoon. Ha? Provided, nakikita naman kasi ng Panginoon kung taus-puso yung ating paglapit sa Kanya. Ha? Isipin mo, siguro napakamakasalanan ko, hindi na ako tatanggapin ng Panginoon. Kapalan natin ang ating mukha. Parang yung magnanakaw, no? Doon sa krus. Last minute, sabi niya, alalahanin mo po ako kapag ikay nasa iyo ng kaharian. Ano sabi ng Panginoon? Ngayon din, pinapangako at sinasabi ko sa iyo na ipagsasama kita sa aking kaharian. Nakita niyo po, last minute, umabot yung magnanakaw. Ha? Bago siya mamatay, nanampalataya siya. Hindi sinabi ng Panginoon, kung kailan matitigo ka na wala na, mamatay ka. Wala, hindi ho. Nasabi ng Panginoon, pinapakangako ko, sinasabi ko sa iyo, ngayon, pagsasama kita sa aking kaharian. Ha? Kaya mga kapatid, tama po itong sinasabi ng ating prophetisang si Ellen White. You can say, I know I am a sinner, and that is the reason I need a Savior. Correct! Ang ganda talaga na nararamdaman mo na ikay makasalanan. Kasi doon mo mararamdaman na ikay nangangailangan ng ng tagapagligtas. Yun po ang naramdaman ng Yun ang naramdaman ng maniningil ng buwis kumpara doon sa Pariseo. O tingnan nyo ha, tingnan nyo. Yung hindi nakakaramdam ng, tingnan nyo yung mga Pariseo. Ang sabi niya, 2 beses akong nag-aayuno sa 1 linggo. At nagbibigay din ako ng 10 bahagi mula sa aking kinikita. Samantalang ang maniningil ng buwis, sabi nung Pariseo, samantalang ang maniningil ng buwis, na may nakatayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ganyan ho. Ramdam niya na siya'y makasalanan. Kaya humingi siya ng tulong sa Panginoon. Ramdam niya, kaya sabi niya, mahabag po kayo sa akin. Pero tingnan mo yung Pariseo. Mayabang kasi feeling niya matino siya. Pero nang sabi ng ating Panginoon Kristo, sino ang itinuring na matuwid doon sa dalawa? Yung santong kabayo, banal na aso, o yung inamin na siya ay makasalanan? Naramdaman niya ang pagiging makasalanan niya. At naramdaman niya ang pangangailangan niya ng tagapagligtas. Ang sabi po ng ating Panginoon Kristo, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwi ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Sino yung lalaki? Yung maniningil ng buwis. At hindi ang Pariseo, sapagkat sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mga chismoso, magbagong buhay na po kayo. Ha? Magbagong buhay na tayo. Tayo mga chismoso, walang ginawa kundi siraan ang kapatid. Umayos na kayo. Ha? Kasi feeling nyo mas matino kayo ng sabi ng Panginoon. Nako! Nakita mo yung muta ng iyong kapwa, pero yung troso o tahilan sa iyong mata, hindi mo maramdaman. Ito na naman, Pariseo na naman to. Malaki. Di ba? 2 beses ako nag-aayuno, nagbibigay ako ng ikapo. Kala niya okay sa Panginoon yun. Pero ang sabi ng Panginoon, dahil nagyayabang, walang kwenta. Pero yung maniningil ng buwis, ramdam niya. Sisi siya. Sisi siya. Ramdaman niya ang pangangailangan niya ng tagapagligtas. Kaya sabi ng Panginoon, mas inaring matuwid. O yung inaring matuwid, yung maniningil ng buwis kaysa dun sa mayabang na Pariseo. Ha? Mga kapatid, kaya sabi, sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Praise God, mga kapatid. Praise God. At alam ko po na ganun kayo. Ha? Hindi kayo mayabang. Kaya na yung kapitbahay. Huwag na kayo. Mga kapatid, huwag na kayo. Huwag na tayo. Kaya nga sabi dito mga kapatid,
Sabi po sa pagpapatuloy, I have no merit or goodness whereby I may claim salvation, but I present before God the all-atoning blood of the spotless Lamb of God, which taketh away the sin of the world. This is my only plea. Yan. Yan lang ang plea. Yan lang ang pinipresent ng ating Jesucristo sa Panginoon. Hindi yung kanyang sarili, dahil sabi niya, wala akong merit or kabutihan kung saan pwede kong sabihin na karapat-dapat ako sa kaligtasan kasi matino ako. Ngunit sabi niya, but I present before God the all-atoning blood of the spotless Lamb of God, which taketh away the sin of the world. This is my only plea. Sana mga kapatid, yan lang din po ang ating yan ang lagi nating pangawakan. Maliban dyan, yung mga katinuang naiisip mo sa iyong sarili, ay tama lang ang timsong sa'yo na banal na aso o santong kabayo. Tama lang ang sinasabi ng Panginoon. Sa labas, para kayong matino, kasi mapuputi. Pero sa loob, ng nicho, puro mga bulok ang nandun sa loob. Kaya ang ganda po ng ating lesson sa gabing ito. Na wala tayong pwedeng ipagmalaki sa ating sarili, lalong-lalo na sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ang pagbubulay-bulayan na katanungan sa gabing ito, mga kapatid, ay walang iba kundi ang sabi po ng ating pag-aaral. What hope do you have because of the blood of the new covenant? Ano ngayon ang pag-asang nasa atin? Dahil sa dugo na binabanggit sa bagong tipan, which is ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ngayong pag-asa ang meron sa atin? Ay mga kapatid, kung tatanungin nyo, kung talagang tatanungin nyo, kampante ako. Dahil katwiran ni Kristo ang aking hinihingi sa Panginoon na kanyang tingnan. At yun ay dahil sa aking pinanghahawakan na namatay ang aking Panginoon Kristo dahil sa aking kasalanan. At kayo rin. So I assume, sana all, ganun po tayo, na kaya kampante tayong nakakaharap sa luklukan ng Panginoon sapagkat atin pong inaangkin, ating pinanghahawakan na hindi naman katwiran ko ang aking inihaharap sa Diyos, kundi katwiran ng aking Panginoon Kristo na namatay ng dahil sa aking mga kasalanan. Kasi kapag ang katwiran ng ating Panginoon Kristo ang titingnan ng Diyos sa atin, ay sigurado. Anong kanya makikitang mali? Wala. Ang ulitin ko, exchange gift. Tinitingnan ng Diyos ang kanyang katwiran o ang katwiran ng kanyang anak kung tayo sumampalataya. At ang ating Panginoon Kristo naman, nang dahil sa kanyang kagustuhan na tayo po iligtas sa ating mga kasalanan, tingnan nyo naman po ang nangyari sa ating Panginoon Kristo. Diba? Eto na, 2 Corinthians 5:21. Ang sabi po ay ganito, 2 Korinto 5:21. Hindi nagkasala si Kristo. Makinig po, hindi nagkasala ang ating Panginoon Kristo, Ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan. Tingnan nyo. Si Kristo patuloy na hindi nagkasala, ang itinuring na makasalanan. Dahil kanino? Alang-alang sa atin. Upang sa kikipag-isa natin sa Kanya, ay maging matwid tayo sa harap ng Diyos. Praise God mga kapatid, praise God talaga. Praise God talaga. Kung hindi lang dahil sa katwiran ng ating Panginoon Kristo, kung hindi lang dahil sa kamatayan na ginawa ng ating Panginoon Kristo. Ibinuhos niya ang kanyang inosenteng dugo para maging matino ka sa harapan ng Panginoon. Nang dahil sa kanya, talagang wala tayong ihaharap na matino sa harapan ng Diyos. Ulitin ko, katwiran na natin kasi dumi pa ng maruming basahan. Lalo na yung kasalanan. Napurihin talaga ang Panginoon. Kaya ito na nga, exchange gift talaga. Itinuring na makasalanan ng ating Panginoon dahil sa atin. Pero itinuring naman tayong matino, matuwid sa harap ng Diyos dahil sa ating pakikiisa o sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga mga kapatid, amen for that. Talagang may kumpiyansa. Talagang makakaharap tayo ng may lakas ng loob sa Ama. Dahil ang ating kiniklaim, Ama, huwag ang katwiran ko ang aking iyong tingnan, kundi tingnan mo ang katwiran ng iyong bugtong na anak
Yun pong pinangahawakan ko, pinananampalatayanan ko, na tinubos niya ako ng kanyang inosenteng dugo. Kaya yun po ang inyong tingnan. Ay mga kapatid, tunay na tayo'y may lakas ng loob, may confidence, may tapang, nakaharap sa Panginoon, hindi dahil sa kung anong meron tayo, kundi kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan mo at sa kaligtasan ko. O ayan mga kapatid, puri ng Panginoon. Maraming salamat. Umabot tayo ng almost 150 ngayon, 147. Aba, praise God ha. Anyway, kahit na ilan naman po nanonood, tayo naman po ay talagang nagtutuloy-tuloy lang. Praise God nga po. Akala ko, di ba, nagpaalam ako sa inyo, baka hindi tayo makapag-lesson itong buong week, aside from Sunday. Pero praise God, mabot naman tayo at yung inaasahan nating difficulties ng biyahe, papunta po doon sa ating summer mission sa Katbalogan at doon po sa sulok-sulok na walang signal, hindi naman pala ganun ka haba ang biyahe na ating ginugol. Kaya po, ayan, umabot po tayo, nakapagpahinga ng konti. Dumating po kay mga alas 5 na ng hapon So, nakapagpahinga. Kasi kating-kating trip yung ating ginawa dahil walang diretsong biyahe. Nakapagpahinga, matino naman po yung ating utak. Hindi naman po haggard ng gusto. Kaya ito po, praise God, muli tayong nakapagtalakay ng napakagandang aral na dapat talagang maunawaan ng lahat ng mga nag-aangking anak ng Panginoon, lalong-lalo na, gawin natin exclusive, lalong-lalo na, kayo mga kapatid, ako, na mga nag-aangking, mga anak ng Diyos, ng Panginoon Jesucristo, nakaanib sa Seventh-day Adventist Church. Kasi madalas tayong napagkakamalang legalista. Kasi nga, tingin ng iba, tinatrabaho natin ating kaligtasan. Kasi laging naririnig pagsunod sa 10 utos, wala naman pong mali na dapat sundin. Pero dapat itama ang pagpapaliwanag. So eto, ayan. Ewan ko lang kung ituring pa tayong kulto at ituring pa tayong legalista ng ating mga kaibayo sa pananampalataya kung ganito naman ang ating pagkaunawa kung bakit tayo magtatamo ng kaligtasan. Ewan ko na lang. Kung masabi pa tayong kulto at legalista dito po sa tindi ng ating pag-aaral para po sa ating leksyon sa gabing ito. Kaya mga kapatid, again, may lakas tayo ng loob na lalapit sa Diyos dahil atin pong pinangahawakan. Alin po? Ang dugo ng inosenteng ating Panginoon. Inosenteng dugo ng ating Jesucristo. Naging dahilan para maging matuwid ka sa harap ng Panginoon. Basta sampalatayanan. Okay, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, pasensya na po uli. Mga kapatid, tingnan nyo kaya, sabi nga ng Kuya Joey Loizaga sa Australia, tingnan nyo naman. Alam ko po, niloadan ko po ito kapon. Tingnan nyo hanggang ngayon, ikot lang ng ikot ang ginagawa. Sino ba naman matutuwa? Kita niyo po ba? Tingnan niyo. Nakita niyo ba? Hanggang ngayon walang ginawa kundi umikot. Ay, nako. Sabi ng Kuya Joey Loizaga, pag sa Australia yan, demanda na yan. Ay, nako mga kapatid. Sige po, kaya pasensya na po, may mga prayer request dyan. Di ko na po mababasa ng dahil ang hirap pong basahin na pindot-pindutin na naman dito, gagalaw baka parang tingin nyo, ba't parang lumilindol Brad? So, yun na lang po. Maraming salamat sa almost 150 na nanood. To be exact, 147. 130 pa kayo ngayon. Ay, ipopromote ko pa muli pala mga kapatid. Muli ko ipopromote ang tanghaliang devotional ni Pastor Bjorn Capiendo. Midday Brad by Pastor Bjorn Capiendo. Samahan nyo po yan. Tanghaliang devotional yan. So, sa hindi pa po nakakapalo, pakipalo naman po ng ating Facebook page. Paglapit kay Kristo, i-like nyo rin po para updated po kayo sa ating mga ginagawang program. Mga nagtatanong pala, Brother Richard, kagaya ni si Sir Judith Palomaria. Si Sir Judith, tatanong, bakit hindi ako nanonotify? Alam nyo si Sir Judith, dyan po, aaminin ko po, medyo may pagkaano tayo dyan, hindi ko alam. Ba't yung iba nanonotify, yung iba hindi? Ewan ko po talaga. Mga kapatid, medyo dyan ako, sabihin na natin, dyan ako may kabubuhan. At least yung kabubuhan ginagamit ko sa akin sarili, hindi para sa iba. Dyan ako may kabubuhan mga kapatid. Kaya di ko alam ba't yung iba nanonotify, yung iba hindi. Okay? So, pasensya na po So, isubscribe din po pala yung ating YouTube channel. Kung hindi pa po yung nakaka-subscribe. Malapit na ho tayo mag 1,000. 800 plus na tayo. Yehey! Praise God. Praise God.
So, i-subscribe nyo po, i-hit nyo rin po yung notification bell para kung gusto nyo sa YouTube, maano nyo rin po, maaabangan at manonotify din po kayo, ma-update kayo sa ating mga programs na ginagawa. At mga kapatid, hiling ko nga po pala sa inyo, this coming September, November ay magkakaroon po tayo nga ng collaboration sa Summer Mission. Tayo po ay gagawa doon. Pero yun lang mga kapatid, sa mga susunod na panahon, ako po yung mag-a-announce ng kung ano dapat nating gawin. Ano ho? So, salamat po pag-pray nyo po yung ating natatakdang nalalapit na pakikipag-corroborate ng Team Paglapit kay Kristo. Kaya mga kapaglapit kay Kristo pag-pray nyo po yung ating magiging gawain sa ibang larangan, which is alam nyo po yun, yung field evangelism, yung tinatawag nating crusade, ipag-pray nyo po. Ang plano po ay September at November. Okay, September at November. Kaya pag-pray nyo po yun mga kapatid, na magpadala ang Panginoon ng pagpapala, una, kalusugan, spiritual na kalusugan, kalusugang pisikal, at ganun din sa mga pangangailangan financial. So, hoping ng Panginoon ay hindi magpapabayat, hindi naman talaga ipagkakait sa atin ng Panginoon yan. Mga kapatid? So, ayan, wala na po munang shoutout kasi hindi ko po, pasensya na po. Gustong-gusto ko kayong batiin, pero ayoko pong may magtampo. Mga kapatid? So, patas na lang po, So, gusto kayong batiin. Pero ayoko pong magtampo para baka sabihin nyo naman, may wala po, lahat po, love ko po kayo. Wala na lang batian, pero salamat po sa pangunawa. And by the way, mga kapatid nga pala, eto. Bukas po, kasi babiyahe po kami, sama nyo rin pala sa, if God's will, bukas po ng tanghalian o after lunch, babiyahe na po kami pabalik na Manila. Doon, makakabawi na tayo dahil dala-dalawa yung wifi natin doon, Posibleng pa yan. So, if God's will po, mga kapatid, ay doon ako babawi. Pero, mga kapatid, po, kung lulubin ng Panginoon, bukas, dahil hindi tayo makakapag-Sabbath School lesson ng gabi, gagawin ko pong mas maaga yung ating yung ating Sabbath School lesson. Alas 11 po, hindi ko alam basta alas 11 kasi ayokong sabayan, tanghali si Pastor Bjorn. Alas 11 po ng umaga, magle-lesson na po tayo. So sa mga kayang sabayan po tayo sa ating Sabbath School lesson para sa supposed to be gabi, gawin na po natin alas 11 ng umaga para bumiyahe man po kami. Hindi ako masyadong malulungkot na hindi natin natalakay at di tayo nagsama-sama. Kaya if God's will, po, samahan niyo po ako alas 11 ng umaga bukas, tatalakayin po natin yung ating Sabbath School lesson para po sa bukas ng dapat ay gabi, so talakayin po natin ng alas 11. So ang pamagat po ng ating lesson bukas ay walang iba kundi the New Covenant High Priest. Ayan abangan po, alas 11 po ng umaga, mga kapatid, alas 11 yan ng umaga. At if God's will, may devotional din po tayo bukas ng alas 6 ng umaga. Ayan, samahan niyo po ang inyong kapatid. Maraming salamat po muli. Sa halos umabot na 150, ngayon nasa 111 pa po kayo. Saktong 3 buwan yan na nandyan na natitira. Let us pray. Kabanal-banalan po naming Diyos, maraming salamat sa iyong pinagkaloob na panahon at pagkakataon. Na bagamat hindi ko na nga po akalain na ako po'y muli inyong pangungunahan upang talakayin ang nakatakdang aralin sa gabing ito o sa panahong ito. Panginoon, salamat po. At hindi nangyari ang aking iniisip kundi ang inyong kalooban. Salamat at nagkaroon ng muling paalala sa bawat isa. Na sa aming mga sarili wala kaming maihaharap, maipipresent sa inyo na kabutihan mula sa amin. Sapagkat pare-parehas lang po kami nagkasala. At ang aming katwiran ay parehas din lang po nakasindumi ng basahan. Kaya Panginoon, salamat at kami inyong inabot, inyo kaming hinanap, inyong inalok ang inyong kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng pananampalataya sa pagtanggap namin sa aming Jesucristo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat. Eto, hindi na ang aming mga kadustaan, hindi ng aming mga karumihan ang inyong nakikita, kundi ang katwiran na, ang dalisay na katwiran, ang sakdal na katwiran ng inyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya nga po, salamat po sa pribilehiyong ito. Subalit, sa kabila ng pribilehiyong ito ay meron din po kaming mga responsibilidad. At naway kaming mga nakaranas na
ng inyong pagliligtas, ay gamitin nyo rin po kaming mabisang kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo. Gamitin nyo pong ilawan at asinan sanlibutan ng bawat isa. Gamitin nyo pong maging mabisang daluyan ng pagpapala ang bawat isa sa buhay ng aming kapwa. Pagalingin ang may mga karamdaman, ingatan ang mga nasa bingid ng mga kapahamakan. Sapatan sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Amin po yung dinadalangin ang kadalamhatiang nararanasan ng aking kumparing Anton at kumaring Christina Montoya sa pagpanaw ng kanilang precious child. Panginoon, kayo ang higit na nakakaalam. Di po namin pinapanguna ng inyong panukala. Doon nakakaramdam kami ng kalungkutan, subalit salamat po sapagkat nangako naman kayo na hindi nyo kami pababayaan. Kaya patuloy nyo pong aliwin, bigyan ng kapayapaan, katiwatsayan ang aking kumparing Anton at ang aking kumaring Christina. Maging ang buong pamilya na nagdadalamhati sa pagpanaw ni Baby Joshua. Akin din pong patuloy dinadalangin ang kalagayan ni Brother Lino Ranoco sa kanyang sugat na tumubo sa kanyang mga katawan. Naway gamitin niyo mabisa ang mga gamot na inireseta sa kanya upang maalis ang pananakit at hapdi ng kanyang katawan na nararamdaman. Patuloy niyo pong siyang hipuin ng inyong mapagpagaling na kamay. Panginoon, patuloy ko rin dinadalangin Brother Dexter Martamayo sa kanyang pagiging daluyan ng pagpapala sa buhay ni Sir Frank Savage na meron din pong cancer. Naway gamitin niyo mabisang pagpapala sa buhay ni Sir Frank Savage ang Brother Dexter Martamayo. Ipuin niyo ang karamdaman sa katawan ni Sir Frank Savage at maghangad siya na kay kanyang kilalanin at mapaglingkuran. Ang aking Tita Nonata Thompson, Tita Grace Takagi, sa kanilang pag-iisa sa Australia at sa Japan, pakaingatan niyo po sila. Ganon din po, tuloy ingatan, yan ang kapayapaan, Tita Imelda, Tito Jaime Nocum, kanilang pagngungulila sa kanilang mga anak na hindi nila kapiling, naway patuloy niyong ingatan ang kanilang mga anak upang bagamat sila'y magkakahiwa-hiwalay, patuloy silang makaramdam ng katiwasayan, kapayapaan at kaligayahan. Lahat po ng mga kapatiran, Panginoon, hindi ko man mabanggit ang bawat isa. Ngayon patuloy niyong kaingatan. Sister Delma Belo Rosario, sa kanya pong kalagayan, sa Brisbane, sa Australia, ngayon patuloy niyo po siyang patnubayan. Iparamdam niyong patuloy ang inyong pag-iingat, higit sa lahat ang inyong pagpapala at pagmamahal. Muli, ang akin pong mga pakiusap ay akin pong pinangahawakan, may pananampalataya na inyong tutugunin ayon sa aming kahilingan. Subalit, bukas po ang aming mga puso't isipan na kung anuman ang iyong kalooban, ang siya nawang mangyari. Maraming salamat po sa pagdinig sa indalangin. Katinihiling ko po ang lahat. Alang-alang sa pangalan ng Jesu Kristo na siya na yung tagapagligtas. Amen. O yan, mga minamahal kong kapatid ni Kristo, muli maraming salamat po. At sa inyo po dyan, pumikit po ang aking mata, 111 po tayo. Hanggang ngayon, nasa 107 po kayo. Mga kapatid, maraming salamat. Maraming salamat. Muli, gusto ko yung batiin, pero pasensya na, para walang po. Babawi na lang po tayo, lalong-lalo pagdating sa Manila. Tulitin ko po, sayang ng kaloload ko, 90 pesos pa man din. Tingnan nyo, hanggang ngayon, ikot lang ang ginagawa. Ay, mga kapatid, dito ko sana makikita ang inyong mga comment na hindi rin po ako nahihirapan. Anyway, maraming salamat po sa inyong pangunawa. Sa pangalan po ng ating nag-iisang Diyos ang pinaglilingkuran, isang Diyos at tong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoon Jesucristo, Brother Richard Thompson, na patuloy na nagpapanukala na kung lulubin ng Panginoon, ay hanggang sa huling hininga ng aking buhay, ay masaya ko pong gugugulin ang aking paglilingkod sa Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesyang ito, Seventh-day Adventist Church. And I'm proud, hindi lang proud, super proud, na ako'y kabilang sa mga anak ng Diyos
sa loob ng kanyang minamahal na iglesyang ito. Ha, mga kapatid? O, ayan! Maghihiwalay na tayo, pero hindi pwedeng hindi ko sasabihin na palagi niyo pong tatandaan na mahal ko kayo, pero mas higit po ninyo, kasama na rin ako. Tayong lahat, higit po nating tatandaan na kayo at ako ay mas higit na minamahal ng ating Panginoon. O ayan, mga minamahal kong kapatid, maraming salamat. Muli nululubin ng Panginoon. Binigyan tayo ng buhay, at hindi lang basta buhay, kundi kalakasan o kalusugan. Bukas po ng umaga, balik po tayo sa ating devotional. O isi po, alas 6 ng umaga. So, keep safe. Ipanalangin po natin ang isa't isa. Patuloy tayong magmahalan. Bye-bye for now, mga kapatid. God bless. Love you.